So mga tol, matapos nga pong sumabog ang balita kahapon na sinabi ng promoter ni former 3 Division World Champion General Casimero na si Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotion na hindi pa daw niya maibibigay kay Casimero ang labang kay Naoya Inoue dahil sa hindi maganda ang naipakita ni Casimero sa huling laban sa Japan kontra kay Yukinori Ogoni na nauwi sa tabla. Bukod nga po dyan mga tol, sinabi naman ni Masayuki Ito sa isa pa nating pambatong Pinoy na si Carl-James Martin. Sinabi niyang good player daw si Martin. So nakatanggap nga po ng papuri si Carl-James Martin galing sa promoter ni Casimero. Kaya marami tuloy ang nagsasabi ngayon mga tol na mukhang interesado daw si Masayuki Ito dito kay Carl-James Martin at iitsapwera na daw itong si Casimero. So nagsalita na nga po si Casimero mga tol sa isang comment nga po ng fan ni Cuadro Alas. Sinabing para daw sa kanya, okay naman daw ang performance ni Casimero. Importante, malakas daw sumuntok si Cuadro Alas kahit pumupuntos naman daw ang kalaban. Pagdating naman daw sa late rounds, siguradong titiklop daw ang kalabang kay Casimero. So nagreply nga po dyan si Cuadro Alas, nagpasalamat siya sa nagkomento at sinabing yan daw talaga ang diskarte nila. Huwag din daw tayo mag-alala dahil magkakatapat pa rin daw sila ni Inoue. So malakas pa rin talaga ang kumpiyansa ni Casimero mga tol na makakalaban pa rin niya si Inoue. Kahit nagsabi na ang promoter niya na hindi pa maibibigay si Inoue para sa kanya sa ngayon. At kung matatandaan, sinabi na nga rin po ni Inoue mga tol na hindi na raw siya interesado kay Casimero. So tingnan na lang natin mga tol kung ano ang magiging next para dito kay Casimero. Kaya habang may oras pa, dapat makaharap niya na ang mas mataas sa ranking sa kanya para mailagay na siya bilang mandatory at mapalaban na sa world title shot. Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po natin na nag-umpisa na makipag-sparring si Tapales sa Baguio noong mga nakaraang araw kontra sa Pinoy na si Jonjon Estrada at Herlan Gomez. Napag-alaman nga po natin mga tol na maganda daw ang pinakitang sparring ni Tapales sa dalawang Pinoy. Nag-umpisa daw itong mabagal pero mabilis daw gumalaw. Ayon pa nga kay Jonjon Estrada, hindi daw siya makatama kay Tapales dahil daw sa bilis daw nitong gumalaw. Pagdating naman kay Herlan Gomez, sinabi nito na nasa kondisyon na daw si Tapales noong araw na maka-sparring niya ito. Mabilis at matibay daw ang strategy. Magandang experience daw ito para sa kanya na maka-sparring ang world champion. Dagdag naman ng coach ni Herlan Gomez na si Francisco Haro, mabagal daw sa umpisa ang naging sparring dahil kaka-start lang daw nila. Pero next week, mag-a-adjust na daw sila. Habang ang isa pang ka-sparring partner ni Tapales na si Vincent Astrolabio, papunta pa nga lang pong Baguio next week. Napag-alaman din natin mga tol, 1 week daw bago ang labang kay Naoya Inoue. Nasa Japan na daw si Marlon Tapales. So kung December 26 ang laban, December 19, nasa Japan na ang Team Tapales. Humingi naman ng tulong si Tapales sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan daw ng dasal at suporta. Tayo daw ang magbibigay ng lakas at inspirasyon para mapagtagumpayan niya ang laban. Taos-pusong nagpapasalamat din si Tapales. So sana nga po ma-upset ni Tapales ang laban dito kay Naoya Inoue dahil isang history talaga sa Philippine boxing kapag nangyari yan. Siya pa lang kasi ang kauna-unahang Pinoy na magiging undisputed world champion. Kahit nga po si 8 Division World Champion Manny Pacquiao, hindi pa nagawa yan.